Let's go to game number 2 of Banana Evos versus Barangay Smart Omega. Get confirmation, but it looks like it's going to be Smart Omega. Ngayon, nasa blue side naman sila. Sila ang makaka-first pick sa laban na ito. Excited ako makita kung magkakaroon ba tayo ng big shifts mula sa mga playstyle na nakita natin kanina. Kung babalikan natin ang team composition ng Smart Omega, ang naalala ko talaga ay mayroon silang team fighting prowess. Hindi pa tayo nakakita ng pick-off composition mula sa Smart Omega. I mean, first series pa lang naman nila sa MPL. Wala eh. Sabi kasi, nagtanong yung broadcast kanina eh. Anong hero gusto nyo makita? Sabi ni Chuck, no, yes. Yes. Grabe nga. I mean, kung pagkatapos ng isang season na hindi ka naglaro, tapos bumalik ka sa MPL, gagamitin mo kaagad yung signature mo. Matik na yun. Oo. Ito na nga yung Pag si Midnight naging pro player, tapos hindi nagling benta. Hindi ako magiging pro player. Tsaka nagkamali. Hindi ako magiging pro player. Probably no. You'll never know. What if? Hindi mo alam. Hindi, kasi mas malalakas na yung player ngayon. Imagine mo, tingnan mo yung diniscuss natin kanina, diba? Mahirap. On paper, napakahirap mag-Kufra doon. On paper. Kasi nga, naka-purify yung Claude. Sino bang hulihin mo? Yung Valentina din, pag hindi mo nahuli. Yung Grok, may ano pa. Yung Grok, meron pang power of nature, ang hirap hulihin. Pero ito nga yung mas pinalakas na Omega. And sabi ni Chuck, walang counter sa laro ko. Walang counter sa playstyle ko. Kasi alam mo, one time nakausap ko si Chuck, no? Ang sobrang ina-idolize ko rito sa taong to is, sabi niya, hindi naman lagi nagagawa ng mga tao yung mga naiisip natin. Sa kanya, may mga times na talaga ma-outplay niya yung tao. Ma-outplay pa nga yung sarili niya. Oo. Ina-outplay na niya yung sarili niya. Sobrang in-outplay niya yung sarili niya, naka-quantum charge yung Kufra. Pero gumana. Gusto ko lang i-highlight yun naka-quantum charge yung Kufra. Nagbato ng tissue paper. Para bumilis. Nagkaroon ng movement speed. Inaabot niya yung Claude na naka-max stacks sa Art of Thievery. Pero kung isipin mo, nagme-make sense naman kasi. May movement speed ka na plus heal na nanggagaling sa quantum charge. Tapos yung tissue paper mo, nakakapag-slow at nagbibigay din ng heal para sa'yo. E di saktong-sakto, mabatuan mo lang ng tissue, lakaran mo, sampalin mo. Yung parang hindi mo kailangan masyado mag-depend doon sa flicker mo para matama mo yung Tyrant's Rage na kahit na wala kang flicker, galaw ka lang tapos makakahanap ka ng pwesto. I can't recall perfectly well, pero ang nakita ko kasi kanina parang pinito yung tissue paper, nag-proc yung quantum charge, nag-bouncing ball pa nga saglit. Para lang kasi diba may extra movement speed na bigay yung bouncing ball and dun kinasa yung ulti flicker. I have to check ulit mamaya kung gaano katagal yung bouncing ball. Kasi ang layo na nung gap nung naabot niya yung Cloud. So, yung mga moments na yun talaga, it does show us yung presence of mind ng mga players natin. Talagang lagi silang naghahanap ng ways para makagawa ng play. And ito yung advantage ng mga Filipino teams. Kung hindi tayo reactive, every second ng game, yung mga teams dito, iniisip, paano ko lalamang? Yun yung gusto kong playstyle. I mean, no offense para sa mga reactive teams. May time din na naging specialty natin yung reactive nung sabihin natin Season 7, Season 8, when Blacklist was on its prime. Sabihin na lang natin na yung, hindi naman prime, parang yung kakalabas pa lang pala ng UB lineup, yun yung pinakamalakas na reactive playstyle Literal the strongest reactive playstyle. Yung ngayon naman kasi parang nare-reward na yung proactive playstyle Talagang nagkaroon ng 2 years of dominance ng UB bago naging proactive ang laro. At nakita nyo, tumatakbo na po ang ating draft. Thank you to the crowd here in the MPL Arena for making noise. Maraming salamat sa inyong energy. Franco gets banned out there in the second phase by Banana Evos. Again, to run back the picks. Pakito, mukhang yun yung naging priority pick dito ng Omega. Flexible, but dahil nga nagpakita na dito ng Martes, alam na natin kung saan mapupunta yung mga pyesa nila. Pero naman dito para sa Banana Evos, meron pa rin silang sense of flexibility. Yung Joy, pwede mo ilagay sa XP, pero pwede mo rin jungle. It's the same thing with Fredrin. Pero ang gusto ko na dito sa Joy pick nito is they recognize na aside sa may flex, it's a good matchup already for the Martes. And it's also Hero that deals with the Bruno really, really well. Most likely baka nga EXP pa to para meron siyang hawak na vengeance. Para hindi siya agad-agad kayang patayin ng Bruno. And again, already a good matchup for with the Martes. So kailangan isipin dito ng Smart Omega is yung
tank support na pwedeng kunin ng Minana Evos. Interesting ban, however, Diggy ang binan ng Minana Evos. So most likely makakita tayo dito ng mga set heroes. Yes. Come from them. Baka sila yung kumuha ng Grok ulit. Ang kinagita ng Grok dito is you're also preventing Smart Omega from picking up the Grok kasi may hawak ang Claude. And it also adds to the flexibility factor. Kasi ngayon, bigla mo makikita, shucks, anong role na itong mga hero na to? Ganda ng read ng Minana Evos dito sa draft ng laro. At para makontrolado nila yung takbo ng draft kontra sa Omega. 4th pick here. Kunin mo ba, magkuha ka na ba dito ng room o papakita mo na yung gusto nila kunin, ayaw nila ibigay yung Pero, pera. hawak ng Omega yung Grok? Oo. Eh, Oh isa my rin to, goodness. Tsaka may Claude sila. Tapos meron din silang Valentina na ito yung masayang mang-agaw ng Joy Ultimate na full stacks kahit hindi ka sumayaw. Oo. At hindi lang pang opensa, pwede mo rin gamitin pantakas. Pag ginamit mo na yung burst mo, yung mga dash mo, oo, masakit. Pero at the same time, meron ka din pantakas kung nakapunta ka sa lugar na ayaw mo puntahan. What if? Selena or Gord? Alam mo, medyo mababaliw ako pag nagkasilina kasi ang tagal Oy, natin. oy. Ayan, gusto ko to. Nakita natin kahapon to eh. Nakita natin tong kahapon. Angela, sayang, wala man yung labi-dabi-dabi. Thank you for the heart. Wala bang ganun? Sakto yung impression mo ng Angela. Ang problema kasi kapag nag-Angela sila, same nung nangyari sa TNC kahapon. Yes. Wala kang burst damage. Wala kang burst damage. And ang problema mo, if you're Minana Evos, you're up against Smart Omega, overwhelming yung damage output sa side ng Barangay. And I feel like they needed a save that also has damage, which fits the build perfectly with the Faramis pick. And it's also a pseudo-diggy counter to sa mga wild charge. Kasi after wild charge, as long as di ka mahuli, or kapag meron kang purify, pwede mong i-reset yung team mo. Okay, so para sa'yo, mas pabor ka na pinili nila yung Faramis imbes doon sa Angela. Yes. Na mas maganda para sa buong lineup at saka yung mga kulang pa sa lineup ng Minana Evos. Alright. Wow. We are now entering game number 2. The draft is finished. Again, thank you for tuning in to MPL Philippines Season 12. Pangalawang araw lang po ng ating unang linggo. There they are. Smart Omega versus Minana Evos. Game number 2. Womi, any thoughts after the draft? Ang gusto ko lang makita dito ay yung team fights na pagkahaba-haba na naman. Alam naman natin pag lumabas ang mga Netherrealm ay talagang tumatagal ang mga laban. At may Valentina sa kabila. Kaya paborito ito ng ating mga viewers dahil yung team fight natin doble tagal. Here we are. Game number 2. MPL Arena. Mag-ingay kayo kung para sa inyo mananalo dito ang Omega! Mag-ingay naman dito ang mga fans ng Minana Evos! Alright! Umpisan na natin ang laban. Purple buff, mukhang hahanapin lamang ng Omega. Si Chakno naman ngayon, yung Giants Barrier na maaga-aga. Pero level 2 kasi siya eh. So meron siyang power play dito, meron ding Guardians Barrier. Madadali ng konti si Boyd AR while Antoryu took out the Little Wonder. So this means mas mataas ang kanyang golden XP. Pero di pa naman nakaka-invade ang Smart Omega rito. So in the turtle, para sa mag-level 4 si Boyd, pati na rin si Antoryu. New era talaga nakita natin dito in terms of the hero picks. Isipin mo, wala tayo masyado nakitang Bruno going into Season 12. Pero ngayon, first 2 days, mga 3-4 laro na nakita natin dito ang Bruno. Parang ito yung yung kaklase mong biglang pogi pagkatapos ng summer break. Oo. Yung hindi Yung ba yung nangyari sa'yo? parang Nag-glow up. Nag-glow up. Nangyari sa'yo? Bakit parang pagbalik mo, ikaw na yung crush ng bayan? Nakahanap na ng skincare, tumangkad. Pumuti yung ngipin, Pumuti yung patay na. Tapos yung posture, hindi na kuba. Oy, by the way, laking tulong ng posture na maganda. So kung lagi kang kuba, try mong umupo ng matino. Minsan nakakapogi yun. Minsan lang naman. Straight on your back, straight on your back. No assurance. At saka good for your health din. Totoo ba? Oo, importante yun. Uy, teka lang, ang sakit naman nun. Goyong, delikado. Sinampal ng bagya, Chakno na awa. Sinampal pero buhay. Uy, nakuha. Ninakaw! What a Grabe play. naman. Alam mo, ito yung mga tipo na sobrang bilis ng mga pangyayari na kahit saan ka tumingin, mapa left or right, parang may ganap. Oh, at saka pinag-usapan naman natin yun bago nag-umpisa yung laban na to, yung game 1 pa lang. Going into game number 1 na abot sa point na yung laban na to, ang dami mangyayari sa buong mapa. Yeah. Mid lane, habang ng main
may nagta-turtle, may laban na nangyayari, munti ka doon nahuli si Tomeng, si Goyong. Pero pagkatapos ng lahat, sabi ni Boyd, hindi, sa akin na lang yung turtle. Yeah. And again, napakita natin kanina, good talaga ang jungle matchup ng Joy at ang versus the Martis. Kaya meron siyang capability to just steal the turtle away from Omega kasi meron din siyang form of CC Unity. And wala rin kasi yung Grok nung time na yun. Busy siyang magpapogi sa heart ni Goyong AR. Oo, tsaka ang ganda din ng Joy ngayon in terms of damage kapag umabot na, I think, after ng first item pa lang, may spike agad. Basta perfect rhythm. Yun yung laging prerequisite sa Joy. Pag hindi perfect rhythm, baka nagtataka bakit pag ako nag-Joy parang ang hina ng damage? Kailangan kasi perfecto May difference yun kapag na-hit mo yung beats on time, yung 3 beats, almost double the damage yung ultimate. Oo, pero teka lang, ito Max, delikado ata. Nagamit niya ang kanyang Netherrealm na ninakaw. Pero si Chakno ngayon ang mag-i-engage para sa Omega. That's a first blood na mapupunta sa barangay. Ito na naman si Atoy Ar, ang ganda ng rotation niya, pero si Boyet, may makuha ba siya? Wala. Now, Smart Omega, binibilisan nila yung takbo ng laban. Grabe naman! Mula sa gitna, pababa, nahanap nila si Domeng at si Brusco naman ata ang isusunod at kinailangan na mag-flicker palayo. Ito na nga si Boyet, gumaganti na with the rhythm of Joy at makakakuha siya ng isa. That's Antonio going down at habang nangyayari ang lahat, nakaisa ang gold standard na Torre. Unlike game number 1, Smart Omega, alam nila may kalakasan yung lineup nila ngayon. They have the Bruno on the bottom lane and napunish si Goyong kanina sa may middle lane kasi nagbibilang ng spell itong Smart Omega and alam ni Chaknu, wala pang purify yung Paramis at that point. After taking down the Paramis, immediately transitioning towards the bottom lane para matulungan nila yung Bruno. Kailangan mag-ingat dito. Minana Evos, still getting it. So, easy movements pa rin para sa Minana Evos, pero kailangan pa rin nila mag-ingat dun sa agresibong galaw ng Omega. Kasi feeling ko rin na yung Omega, dahil nag-switch lanes dun sila, ang bilis pumunta ni Kelro dun sa taas, wala nang Torre dun sa baba. Sabi nila, okay lang, unang pangalawang turtle lang naman yun, lamang naman yung gold laner natin, at gagawa naman natin yung condition na ay nakaka-farm si Kelra. Ito yung classic gold lane swap kapag pangatlo na yung turtle. Yung kapag wala sa side mo yung turtle, dun ka dapat lilipat. Kapag nasa side mo yung turtle, kailangan mo lumipat na lane. Pero grabe yung burst damage. Goyong mukhang Netherrealm ang liligtas sa kanya. Kelra mabagsak na ata. In the knockup will take him down. Makakakuha ang Paramis ng isa. Magandang basa galing sa Minana Evos Midnight. Parang napasama ulit yung Guardians Barrier. Parang may sumpa. May kota yung Grok ngayon. May isang masamang Guardians Barrier. May something sa Guardians Barrier sa araw na to. Pero so far, still smooth sailing for both teams. 800 lamang ang kalamangan ng Omega. Andorio ngayon ay medyo sabihin natin hindi siya nakapag-snowball bilang isang Martis. Pero okay lang naman yun eh. As long as makahanap ka ng isang magandang teamfight kung saan makaka-decimate ka ng tuloy-tuloy. Meanwhile, Boyet is having a great game. 101, that's 100% kill participation para sa low kill score game natin. Seal play. Lansu. Gitna. Lang ata makuha dito ang Barangay Omega unless mag-force sila. Oh, grabe, umikot na sila bilang limang full squad ang mga rotation dito. At dahil doon, may konting espasyo ang Minana Evos para makapush sa taas. Parang yung, delikado grabe. ata ang pwesto ni Domeng dito. Pero yung stun ay tatama. Brusco with a counter set. At nahanap nila si Kelra. Chakno ngayon in trouble. At makakapag-flicker naman palayo. Pero grabe naman yun. Ang counter set mula kay Brusco. Parehas malupit yung row. Yung Guardians Barrier, naka-align kung saan nakalagay yung BMI. Kaya sure sila naaabutan nila yung Claude and nandun yung wild charge. Pero nakaabang din kasi si Brusco AR with a jump. Ala, si Andorio ay nakulong sa pagong. Pero bago siya mawala, ay hindi pa nga siya nawawala. Nakuha pa rin niya ang turtle. Nakasalba doon si Andorio, nakuha niya yung turtle. Pero Minana Evos, 2 games in a row now, nakita natin, grabe sila maglaro pag nag-spawn na yung turtle, yung mga ginagawa nila sa mapa para ma-set up nila yung sarili nila for success. Yeah. 1-1 na sila ni Boyet. Nakanakaw ka isa, ako din nakanakaw na isa. Nakaasi tayo sa isa't isa. Natapos man ang laban na yun ay nagkakainitan pa rin dito sa may bandang ibaba. Brusco AR sumabog with a double jab combo. Ang sakit mo manapaka, Atoy R. Grabe, parang may galit. Parang sabi niya, uy, dito mamaya ikaw, ito isa. Ano sabi mo kanina? Ay, ganyan talaga. Double jab, double TP. Bagong combo ng Pakito. Bagong Pakito combo nga pala. 2-2
to recall. Para kay Ryota, 4 yung skill ng Pakito. Yung mga suntok, tas yung recall niya, nilakihan din. Hindi lang 1-2 punch, 1-2 recall. One-to recall. Yun nga yung mas masakit eh. Di ba parang pagka sa mga fighting games, yung after mo pagsasapak-sapakin minsan may patont-tont ka pa eh, bago mo bigyan ng final punch. Okay, tignan naman natin dito sa bottom lane, Minana Eva sabi nila, sige magpupush na lang tayo dito kasi alam natin ang Omega nakapwesto somewhere in the mid, somewhere in the top lane. And there you go, it's tower trades all across the map. Nakabuo na ng Holy Crystal dito si Boyet, may play! Nagamit na nga dito ang Electrifying Beats pero Netherrealm nagamit na rin ng Omega. Half HP on Lanzo AR! Naabutan ng bola! Hindi pa siya nakakatakbo, may sumusunod na sa kanya. At ayan na naman ang Guardian's Barrier. Pinigilan lang naman maglakad palayo. Sobrang bilis ng reaction doon ni Atomax. Pagkatalon na pagkatalon, not really giving Minana Evils a chance to engage. Nakakasakagad yung Netherrealm na nanakaw niya rito kay Goyong AR. And ito yung ito yung mahirap for Minana Evils. Kahit sabihin natin meron silang reset tool, that is also true with Omega kasi nga hawak nila yung Valentina. Back and forth na naman ang nakita natin. Nag-spawn na ang Lord mo, may onting lamang ang Omega. Pero Minana Evos, ang tanong natin ngayon is sapat na ba ang damage ni Domeng at saka ni Boyet? Titingnan natin yung damage nila at kung okay na para matumban nila ang mga miyembro ng Omega. Lord ngayon, hinila lamang panandalian ng Minana. Nasa taas si Ryota at mukhang gagamitin niya ang kanyang Pakito para makapag-split push. Kaya naman dahil napakabilis din yan tumakbo pabalik ng Lord. At ngayon, hahawakan naman ni Lanzo AR ang Lord na to. This is just a level 1 Lord. Grabe yung pwesto din ng Omega. Conceal play. Chakno, looking for the setup. Si Lanzo ata ang hanap. Wild charge na gamit, tapos sinarado ang pinto. May gagawin kasi sila at si Chakno ngayon ay papasok na rin. Counter set! Yung pintuan, yung wall na wala. Miss timing doon sa kanyang ulti at dahil dyan si Kelra makakaisa at make that 2. Dahil dalawa mawawala para sa Minana. Na baitman! May pader pa kasi tapos biglang nawala. Dito naman sa gitna si Ryota! Tapos ito pa, nahuli din! And that's going to be a kill for Minana. Pero ang Lord ngayon, sisimulan pa rin ng Omega. Midnight, I think you'll agree with me on this. Parang hindi miss timing. Unfortunate timing eh. Ang ganda na sana yung iniisip ni Brusco. Nawala lang talaga yung pader. Ang sakit. Andun yung andun yung outplay sana. Oo. Kaso dinaan siya sa mechanics ng game. May duration lang yung pader. And also yung positioning ni Ryota sa may top lane. That was not him trying to 1v1 against the Claude. That was him making sure na, hoy, Domeng, dito ka lang. Tayo mag 1v1. And sabi ng Omega, kapag wala yung Claude ng Minana Evos, talaga mag-e-engage tayo. Wala tayong pakialam kung pasukin tayo nung Joy, kung pasukin tayo ng Kufra at nung Paramis, kasi meron tayong Bruno. And yung Minana Evos at that time, wala yung Claude sa teamfight na yun. Grabe, na-Looney Tunes si Brusco dun eh. Alam niyo sa Looney Tunes, yung may peking pader? Oo. Yung tatakbo dun si Wiley Coyote, akala niya, uy, Pero paligtad eh, lumusot eh. Sayang, sana yon? Top 1 play sana yun. Yung top, mapupunta yun sa highlight reel pagkatapos ng linggo na to. But now, because of that, Omega ang lamang. What else can they do here para mabawasan pa ang mga resources ng Minana Evos? Okay, kailangan na natin pag-usapan ano yung mga kondisyon na kailangan! Nahuli nga nila, it's a 2v1 at si Ryota ata yung mababurst down. Makakapag-jump palayo pero hindi sapat ang kanyang buhay. Makakakuha ng isa ang Minana Evos. Yeah, they need to, speaking about conditions though, they need to be able to get a lot of these kills for the side of Minana Evos kasi hindi sila pwede din lumaban straight up teamfight. Yeah. Kasi nga, again, may coverage din with the Netherrealm na ninanakaw ni Etomax. Ang daming frontliners din ng Smart Omega. Number 1, andyan si Chakno, si Andoryu, and si Ryota with the damage output as well from the Pakito. Ang downside kasi ng Minana Evos is ang frontliner nila is just a Fred Rin. Si Kufra at si Joy, naghahanap na ng entry points eh. Kaya yung 5v5 straight up engagement, hindi gana sa kanila. Kailangan nila makahanap ng mga constant pick-offs para hindi rin sila napapunish ng Netherrealm na pwedeng ang gamitin ni Etomax. Okay, so Minana Evos, hanapin yung pick-off. Huwag masyadong maghanap ng full-on team fights. Kung gagawin nyo yun, mag-ingat na lang talaga kayo sa ultimate ng Faramis na kunin ng Valentina ni Etomax. 60 seconds, a minute, bago mag-spawn ang Lord. Susubukan ba ng Minana Evos dito mag-full contest o mag-split push na lang?
Actually, iniisip ko nga, mas okay kung hintayin na lang ang Luminous Lord. Masyadong malaking risk kasi kung 40 seconds na lamang ay magkakaroon ka pa ng team fight. Yun yung mga tipo na pag may namatay na isa sa inyo, ang laking dagok para sa upcoming Lord. At this point, yung mga dead timer kasi mga nasa 30 seconds, 40 seconds, aabot naman pero Parang hindi late maganda ka sa i-risk. pwesto. Exactly. Oo. So yung mga magagaling na teams, well, yung buong Pilipinas, sinasabi nila na, guys, wala nang kaklash, wala nang team fight para may insurance tayo na 5v5 yung laban sa Lord. Classic na disiplinado na laro dito sa Pinas ang makita natin at kailangan ipakita ng dalawang koponan para makuha nila yung Lord na to. Second Lord of the game lamang pa rin ang Smart Omega. Kita nyo naman yung mga ginagawa ni Ryota sa pagbigay ng space sa mapa, split push ng split push. Meanwhile, dahil... Oy, sandali. Wait lang. Oy, naghahanap pero si Andorio ang sasagot. Ang Lanzo ngayon ay itoton si Andorio pero may Mortal Coil eh. Bakit? Ang lupit nung nung assure ni Andorio, parang, uy, buyan na yan. Buyan na yan. Kita ko kayo. Paano yung ginagawa yan? At ngayon, lamang pa rin. Ang Omega, umpisa na yung Lord. Pero grabe si Kellra, frontline din talaga. Si Ryota na naman, 1v1 sila na doming AR. Kailangan niya mag-ingat dito pag nanakap siya yung end nung BMI. Makukombo ka talaga ng Pakito. Masakit din yun. At this point, no, ang taas na rin ang damage ng isang Pakito. Full team fight. Retry battle. Wala pang pick-off ang mangyayari. Gusto ng Omega at alam nila na hindi pwede sila ma-pick off. Pero marireset yung Lord. Napakagandang Guardian's Barrier. Well, hindi pala napakaganda. Napakasamang Guardian's Barrier. Yun yung parang sa kapilitang reset ang tawag to. Lumagpas sa kota. Lumagpas sa kota. Si Chaknu. Pero hindi rin kasi nila kita yung Joy at that time, so medyo mahirap din. Kasi nakakatakot din for Kellra. And actually patay na rin kay Andorio kasi kayang-kaya nakawa yan ni Boyet. Chaknu, naka-power nature. Mukhang makaka-survive naman at makakapag-regen pa. Pero ito na nga ang Lord, Brusco. Sinubukan hanapin si Andorio, pero ngangalaki pa rin ang buhay ng Lord. Chaknu, still alive, still looking for that opportunity. Grabe si Ryota, nagpo-push pa rin at yung space, napapareact yung Minana Evils. Kitang-kita mo, kada pagkita ni Ryota sa mapa at mag-push, gagalaw yung Minana Evils. Oy, consume Chaknu? Wala. Nanakot lang. Welcome sa Filipino Lord Dance. Ganito sa Pilipinas. Takutan. Gusto nila sure. Gusto nila may insurance na, guys, kailangan atin yung retry. Ay, hindi na nakap ni Lanzo, hindi na control ni Lanzo doon si Chaknu. So ngayon, mapupunta naman sa kamay ng Minana Evos. Ito yung classic na Pinoy Lord Dance talaga eh. Lanzo! Lanzo, nahanap doon sa likod si Brusco. May Andoryong hindi makaalis pero nakapag-Mortal Coil plus na steal. Blazing Duet, manggagaling dito kay Doming pero yung makakancel din yun at pinagtatapak na nga dito ni Ryota. Pero 1-for-1 naman ang sagutan. Buhay pa rin si Kellra. Si Lanzo ngayon ang isusunod nila. Double kill para kay Atoy Army. At gusto pa niya ng pangatlo pero sabi niya, teka lang, titipihan na lang kita. Atoy Army 1-2 tipin. Ginawa na naman yung combo na yon at Omega ang nakakuha ng Lord. Hindi na nakarate. Grabe yung control ng Smart Omega sa frontline. Ang ganda sana ng talon na ginawa ng Minana Evos sa may bottom side of the Lord. Ang sakit! Oh my goodness! Ang sakit ng bola ni Kellra! Ang sakit ng bola ni Kellra! Tatapusin na ata nila to! 2-0 ang pangako! At ayan na nga, tinupad! Welcome back! E2 Chakra! Smart Omega! Kellra! At Ryota! Ginawa yung prediction at kita mo ang nangyayari at ginagawa ni Kellra. The winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a start for Omega's campaign! Chak Mamba Potion, naubo lang. Naubo lang. Chak Mamba Potion. At ito naman ang masaya, no? Pero kita yung kahit sportsmanship. nagkakainitan sila, may ano pa rin. Friendship. Friendship. Tropahan. Friendly. Ang tawag dyan ay friendly rivalry. O di ba, pag nagsuntukan kayo ng kuya nyo, mag-aaway ba kayo pagkatapos nyo mag-iyakan? Hindi naman, di ba? Depende. Wala, wala akong kuya eh. Depende. Ako wala rin akong kuya. Kami kasi di kami nagsusuntukan ng kuya ko. Pinsan ko kasi yung kasuntukan ko eh. Pakito, siya ba si Pakito? Siya si Pakito at ako si Badang. FPL Arena, round of applause para sa ating dalawang teams for the beautiful start to our day number 2. Maraming salamat sa pinakita nilang aksyon and of course, again, kitang-kita mo naman Yung tawag natin dyan, banter. Pampainit lang. Semi-best friend yan si Kellra tsaka si Boyet. Banter lang. Pero kudos sa Minana Evos. Ganda ng pinakita nila. Very well composed sila nung game number 1.
sadyang nung game number 2 lang is mas well-equipped yung composition or yung lineup ng Smart Omega to deal with yung binatong strategy dito ng Minana Evos. GGWP, Minana Evos, ang ganda ng potential pinakita nila for the rest of the season. Even though na-sweep sila dito, ang ganda ng pinakita nila sa serye na to. And of course, congratulations para sa Smart Omega. Womi, any other thoughts para sa laban? Nakakagulat yung damage ni Kellra doon sa may bandang dulo, no? Kasi ako hindi ko in-expect na gano'n na talaga kasakit. And feeling ko hindi rin in-expect ng Minana Evos because they had the HP. They had the abilities to defend that. Pero parang 2 beses ata nag-crit ng tuloy-tuloy. Yun yung hindi mo alam kung swinerte lang ba o minalat yung kabila eh. Well, kapag meron kang Bruno kasi tapos naka-crit, yung Holy Crit Trinity, yung tatlong crit item. Holy Trinity. Holy Trinity. Kasi may Holy Trinity, may Holy Trinity. Yung tatlong crit items. Tapos, I don't think, baka nga may fatal pa doon sa emblem. Talagang mataas yung crit damage and crit chance. Nag-fatal nga siya doon sa emblems niya. So, crit talaga yung hanapol ng Bruno. And nakita natin kung bakit, at in-explain din naman ni Benny Cutie kahapon kung bakit nagbo-Bruno siya. Kasi sa paglaro ng RG, ang sakit talaga at ang ganda ng laro ni Bruno ngayon. Hindi daw magaling. Oo. Ang sakit ng Bruno. Yun yung paborito kong quote kahapon eh. Tinanong siya ni Mara, sabi, ano nga ba meron sa Bruno ngayon eh? Kasi kahit nakita ko kasi sa RG, kahit hindi magaling, masakit. Paano pa paghawak na ng magaling? At nakita naman natin. And agree ako sa sinabi mo, may feeling ko nagulat nga din yung yung Minana Evos dun sa biglaang damage ng Bruno. Kasi yung galaw nila, parang hindi nila alam na ganun na talaga kasakit. Kasi medyo forward pa sila, hindi masyado sila back. Pero biglang dito si Kellra, dash forward, nag-damage. Feeling ko dun na sumigaw yung Minana Evos na, ay, ang sakit, ano to? Aray. Paano yung sakit? Aray, ganun. Ouch! Kahit sino mapapaaray doon eh. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 1,200 na crit. Kada sipa mo, kalahati ng HP bar mo. Ito actually, kagabi din lang na bad trip ako. Bruno moment din. Nag-RG ako bago matulog. Hindi na pala dapat. Buti na lang may protection card ako. By the way, may libreng protection card. Mag-login kayo. Tawag doon, yung Bruno na 2 hits ako. Sabi ko parang hindi ako masaya ngayon mag-ML. Okay. So Bruno, gamitin nyo na sa mga ranked games nyo. Subukan nyo yan with your friends. And of course, I just want to say for Minana Evos again, welcome to the MPL Philippines. Lanzo, ang ganda ng laro ng bagong XP laner dito ng Minana Evos. And before we throw it on over for a quick interview also with Smart Omega, I also want to say, sobrang na-impress ako sa laro dito ni Andorio. Bagong jungler ng Smart Omega. Yeah, yung although na nakawan siya ng retry, sabi niya, tama na. Tama na yan, boy. Well, may rule kasi si Boyet AR. Ano? Yung rule niya last season, yung pag sinimula mo yung Turtle or Lord, akin yan. Yung mga sumunod, si Minana Evos yung nagsimula. So sabi ni Andorio, pakopya nga. Nakadalawa siya eh. Hindi, tapos ang ganda din ng yung mortal coil niya doon sa dulo. Yeah. Yung tipo na akala ko na-trap na talaga siya eh. Nakita ko na yun eh. Kung ako yun, hindi na ako makakaalis eh. Pero si Andorio yun eh. Nakasingit siya ng retry eh, no? Nakasingit siya ng mortal coil pabalik ng pit. Tapos habang nagmo-mortal coil siya, may retry. The future is bright para kay Andorio and I'm looking forward to seeing what else he brings to the table dito para sa MPL Philippines. And you mentioned Boyet as well na alongside Boyet, silang dalawa ni Sensui yung mga medyo yung junglers na medyo under the radar pero alam mo, sobrang lakas mag-objective. Ano eh, parang nakadikit na sa pangalan nila and very consistent. Alright, now let's go on over to the stage with Mara Aquino to interview the winners of the first match of the day, Barangay Smart Omega. To Smart Omega! Wow! First series pa lang, first series nyo of the season. Na-sweep nyo kaagad ang inyong kalaban. By the way, welcome back being as a player. Ano nangyari? Gigil na gigil ka ba last time? Na sabi mo, ayoko na mag-coach, mag-player na ako. Mahirap pala mag-coach eh. Akala ko na una, madali. So, parang wala, mas gusto ko talaga maglaro eh. Parang yun talaga yung nasa puso ko. Tsaka kahit naman player ako, nagagawa ka pa rin yung pagko-coach naman sa team. Actually, nagsama tayo sa The Greatest Gamer. Nandun ka doon bilang coach also ng mga contestant. Ang alam ko, nag-uusap tayo noon, meron kang mga gustong baguhin din na parang nag-open yung mind mo about coaching and you wanted to incorporate a lot of things para sa mga players. Kwento mo naman kung ano yung mga nagawa mo off-season with that. Parang sa experience ko din doon, marami akong natutunan eh na parang sa system ng practice. Kasi lahat ng teams, usually, di ba, laro lang ng laro, marami silang ginagawa na more on inside game. Pero syempre, pag lahat na kayo malalakas na player, may factors na rin yung mga outside eh. Kaya may mga activity kami na ginagawa na mas ma-develop yung
mind namin. Oo nga, In actually comparison sa laro lang. nakita ko sa stories mo, nag-workout si Kelra. Oh, nag-workout ka na ngayon. Patingin nga. Meron tayong taga-brand na patingin ng muscles. Patingin. Oh, is your muscle bigger than yung isang taga-brand sa tingin mo? Gumagpag-ganon siya ng pag-ganon eh. Ay, hindi po. Malaki po katawan nun eh. Logi ako dun. O, so kamusta naman? Ngayon, sabi nga ni Ate Max, may mga activities na kayo ino-incorporate, hindi katulad dati. So, you guys have more activities, nag-workout ka na, o anong pinagbago? Do you feel like your mind's clear? Anong... Yung sa, sa mindset, parang mas umaayos kasi, hindi ko alam. Basta mas umaayos pa yung mindset namin lahat. Mas maayos yung Hindi mindset? na po mainitin ulo. Dati ba mainitin ulo mo dati? Si Eto Max po. Si Lagi Eto Max? mainitin ulo. Oh, sige nga, inside scoop. O, dati, coach siya. Ngayon, player siya. What do you like better? Being coach sa kanya or player? Player po. Parang coach na rin po siya. Parang coach na rin po namin siya pag kahit player siya. Pero hindi niya kayo pinapagalitan ngayon? Nagagalit pa rin minsan pagka Pero minsan na lang, hindi tulad dati. Kahit maliit na bagay, nagagalit siya dati. So ngayon mas kalma na, hala, nilalaglag ka. Eto Max. Actually, nandito pa ba si Doggy? Nandito pa ba si Doggy? Chaknu! Dito ka. Oy, ang galing Yung game 1 mo din after the first 2 deaths, di ka na namatay Play, setup ng play. Okay. Kanina, etong si Doggy. Okay? Na-trash talk ka, bawian mo nga. Tsaka may sinabi siya sa crowd natin, sa mga manonood. Bawian mo. Bawian mo. Patingin nga ng mukha ng talo. Ay, gusto namin makita. I-zoom. I-zoom natin. Oh, ano ba ang mukha ng talo? I-zoom natin yan. I-describe mo. I-describe mo. Ayoko na. Oh, sino mas pogi, ikaw or si Doggy? Sino? Kahit sino na lang. Kahit sino na lang. Basta siya, mukha siyang talo. Alright, now, we're gonna announce the series MVP. Okay, let me hear some noise. Who do you guys think it is? Sino? Okay, let's take a look. Ang dami kong mga names naririnig. Let's take a look at the big screen for today's series MVP. Walang iba kundi si Ryota. Ryota, come on over. Congratulations. Oy, bago sa Omega, nag-MVP ka ng game number 1 ngayon. Ikaw ang match MVP. How do you like this entire team na you feel, it's bringing out the best in you? Siguro ngayong season mas komportable ako sa kasama ko. Yun, kasi mas maano yung bonding namin ngayon kaysa sa mga past teammates. Sino paborito mong kasama sa Smart Omega? Si Chakno. Si Chakno ba? Ano bang meron kay Chakno? Bakit ba ang dami nagkakagusto kay Chakno? Kahit pag malungkot ka, tingnan mo lang siya. Masaya ako Titignan ka lang daw. Masaya ka na daw. And by the way, I just want to give even just a little bit of presence to recognition kay Coach Stronger. Welcome! Welcome sa Smart Omega. Siya na isa sa mga naging coach sa TGG. Okay, let's talk about your team right now. What can you say about the new Smart Omega this season? Yung bagong Smart Omega ngayong season, actually, mas malakas Kasi mas sync kami ngayon tapos mas nagkakasundo kami sa same goal. And it's evident sa inyong first series. Once again, everybody, give a round of applause to Smart Omega. You may now take your bow and take your walk of victory. Dito pala si Nick. Ayon nga kay Coach Stronger, mas stronger nga daw ang Smart Omega. They're gelling, they're doing everything great. At syempre, nandyan din si Chakno para pasayahin lahat ng kanyang mga teammates. We're gonna break that down for you and see what happened with that second game. So we're gonna go back to our casters. Pass up. Congratulations again to Barangay Smart Omega and of course kay Ryota na naging series MVP natin. Isipin mo, debut matchup for your new team. At yun nga, sinabi naman niya na feeling niya mas
komportable siya ngayon sa mga kasama niya at kita naman talaga sa laro. Oh, ang saya lang na makita si Ryota na komportable. Tapos sabihin nating solo na niya yung XP lane, no? Kasi kadalasan nakikita natin na parang may kahati si Ryota. But this time around, solo niya yung spot. Tapos ngayon talaga nagsashine din siya. So grabe, tagal natin hinintay ito. And alam natin, rumors din ng mga nagsasabi na si Ryota ang iba ang galaw niya. Pero mukhang ito na talaga yon, finally nakikita na natin. And with so much confidence na, of course, alam natin, the long time previous XP laner na laging kasama ni Chakno, Ito, Max Kelra, the showstopper, Renjo, of course, is finding success outside of the Philippines, playing abroad now. Pero sabi dito ni Ryota, handa ako na maging bagong XP laner nyo, maging bagong showstopper nyo, pero mag-isip din naman tayo ng bagong moniker at nickname para kay Ryota. Well, marami na nagsasabi, di ba, yung Atoy R nga. Kung si Dilar, may Dilarmy siya. Atoy Army. Literal one-man army siya kanina. Imagine mo yung Claude na pressure ng game number 1. Sabi niya game number 2, sige, coach, ako na. Ako bahala dyan. Ako na to eh. At kita naman talaga sa laro. And of course, once again, congratulations to Ryota and the entire of Barangay Smart Omega. I'm looking forward to seeing the analysis as we go on later. And of course, that game was brought to you by the official sponsor of MPL Philippines Season 12, Infinix Mobile, bringing you an ultra-fast gameplay with the Infinix Note series. And mas naging ultra-fast nga yung game number 2. Nirespeto ng Omega ang kanilang kondisyon. Mas mabilis yung laro, mas confident yung laro. After a shaky game number 1 start. Ang ganda ng game 2 ng Omega, no? Ito yung mapapaisip ka na parang nag-warm up pa lang pala sila ng game 1. Yung matagal na laro na yon, yung game 2, mukhang mas sanay na sila sa rhythm nila. And yung Bruno ni Kelra, mas lalo pang pinatulis, no? And I just have to say na kahit si Ryota ang MVP at ang galing ng mga ibang kampe, parang for some reason, yung lahat ng galing ng yon ay nag-combine para mabigyan ng espasyo si Kelra. Kumbaga parang yung pa rin yung naging win condition sa dulo, napabilis nila. Hindi ganun ka-flashy, pero syempre yung mga ginagawa nila na mga ultimate katulad na Chakno ay nakatulong in giving space to that Bruno. Yeah, maraming factors na in-adjust yung Smart Omega ng game number 2. Again, mas well-equipped yung draft nila, yung composition to deal with this Claude. And I feel like ang isang factor dito bakit nangyari itong game na to for Smart Omega is game number 1 nag-stick sila, pero hindi nila binago din nung game number 2. Pero marami pang details dun sa game na yun na kailangan natin makita dito sa ating analysis. Kaya naman, ako ang sasabihin ko lang, Smart Omega, they really just played into their power spikes and yung composition nung kanilang draft. Kasi, again, nakita nila yung strategic advantage nung ginagawa ni Doming AR nung game number 1. Kaya naman sabi ni Atoy R, personally, piniresunal niya yung Claude nung game number 1. Coach, ako na ang asikaso dito sa game number 2. Nagamit nila ng husto yung Pakito para malimit nila yung power spike na meron si Claude and yung split advantage na nakukuha ng Minana Evos. And that allowed this guy to transition into the humongous damage dealer for the side of Smart Omega. It is none other than the gold standard Kelra with the Bruno. Napakataas yung kanyang damage output na binanggit natin kanina with the Fatal. And of course, yung Assassin Emblem, physical penetration all across the board. Meron pa siyang Maleficor dito. So literal yung mga armor na binibuild ng Minana Evos ay medyo wala siyang pakialam. And add to that yung Quantum Charge na nagbibigay ng mobility for him to maneuver around these fights. Talagang alam niya yung trabaho niya, mag-push down ng towers. Kapag may nauhuli yung Grok, siya rin yung damage dealer. Pero hindi binabaliwala din ni Kelra yung capability ng Minana Evos. Nandun pa rin yung mindset niya na kailangan niyang ingatan yung sarili niya. Kasi nga meron pa rin Kufra at Joy factor na kailangan i-consider. Now, looking into the game, Smart Omega, nakita natin yung first few minutes of the game, napakagandang punish mula sa Barangay. Alam nila yung timer nung battle spell ni Goyong AR with the Purify. After that kill, yung initial kill na yun, nag-transition sila towards bottom lane. Kaya nakakuha sila ng early game momentum swing. Although again, napasama yung guard sa barrier. At one point, namatay si Kelra dito. Pero trinay niya na lang yung best niya para makakuha pa ng return kill for the side of Smart Omega. Ito yung moment na binanggit ko kanina na ang ganda sana nung jump ng Smart Omega kasi nakaabang na yung guardian's barrier. Pero ang ganda rin namang response na nanggaling mula kay Brusco AR. And ito yung binabanggit ni Uomi kanina, yung steal mula kay Andoryu. And Ryota not getting jumped on by the Kufra. Dito na nag-start yung pag-shine ni Pakito kasi binanggit natin kanina, instead of just being the front line, unlike the X-Borg, this time around meron siyang damage na kayang iba to sa Minana Evos. And yun yung ni-utilize ng Smart Omega. Siya yung naging split pressure naman this time around. Kung yung game number 1, yung Claude, yung split pressure for Minana Evos, this time around may pangsagot sila with the Pakito kasi every single time na nawawala yung Claude, nag-group up ang Omega and nilalabanan nila yung Minana Evos. And that was what happened here
in this fight na isolate yung Minana Evos kasi tumalon sa may bandang likuran yung mga setters nila. Samantalang si Smart Omega naman nag-focus sa Lord fight and converted that into the final base lock to secure the game number 2 victory. Napakaganda nung naging advantage na binuo dito ng Smart Omega. Na-utilize nila yung heroes nila. Again, yung Pakito, siya yung naging pangpigil dito kay Claude. Semi-showstopper din yung dating ni Ryota. With the Hunter Strike Bloodless Axe, capable siya of dealing enough damage to kind of poke Doming AR away from these side lanes. Kaya naman hindi magawa nung Claude yung kanyang ginagawa nung game number 1. Especially when you play a Claude, hindi ka naman bibili ng defensive item and lalo pat naka-sprint lang yung Claude dito. And hindi rin ganun kaganda yung team fight composition ng Minana Evos. Kasi even if sabihin natin, may Blazing Duet coming out from the Claude, hawak nga again ng Smart Omega yung Grok sa kamay ni Chakdo. And ang kinaganda dito, hindi siya nag-hesitate sa kanyang mga plays and hindi rin siya nag-hesitate sa kanyang itemization. Immediately after Dominance Ice, nirepel niya na konti yung magic damage na manggagaling kay Boyd AR and Koyong AR. And no nonsense! Wala nang immortality. Rekta tayo ng Blade Armor para hindi ako pwede banatan ni Doming AR. Add to that yung kanyang sprint and of course yung pull yourself together which does give him more uptime with the battle spell kasi bumaba yung battle spell cooldown by 15%. Tumataas yung uptime din ng Smart Omega. And again, yung pag-solidify yung idea ng game number 1, this time it happened for Smart Omega dahil nadagdagan pa sila ng another layer of protection from Etomax dahil nakukuha yung Nether Realm. This allowed Smart Omega to just push with their advantage. Ang kita natin si Keldra, napakataas ng hero damage kasi hindi niya kailangan isipin yung mga dangerous threats sa side ng Minana Evos. 50,000 damage on the Bruno. And surprisingly, si Ryota pa yung pinakamataas ang GPM. Kasi ginagamit nila dito yung Bruno pang group up and si Ryota yung nag-i-split. Meaning, mas malaki yung nako-cover niyang mapa, mas marami siyang nag-clear na minion wave. But it's all for the idea na kaya nilang labanan 5v5 head-on ang lineup ng Minana Evos. And in turn, hindi na nga nakaharap ng sagot ang Minana Evos and they lost to the overwhelming damage of the Bruno. As usual, of course, Midnight, a classic analyst segment delivered para sa Team